Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-11 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Madaling araw na nang matapos ang kanilang game. Nalasing ang ilan sa kanila. Dahil pati si Jared ay nalasing, nakiusap si Jason kay Jaisel na ihatid niya sa villa nito si Jared. Kahit kasi si Jason ay nakainom din kaya hindi ito maaaring mag-drive. Wala nang nagawa pa si Jaisel kundi ang sumang-ayon kay Jason. Nakokonsensya din kasi siya dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi sana malalasing ng ganoon si Jared. Ito kasi ang uminom ng lahat ng alak na dapat sana ay para sa kanya. Nang marating nila ang bahay ni Jared at naipasok niya ito sa loob ng bahay nito, ay kaagad na siyang nagpaalam kay Jared para makauwi. Subalit bago makalabas ng bahay ni Jared ang dalaga ay nakita niyang bumubuhos na ang malakas na ulan. Alam ni Jaisel na wala na siyang masasakyang taksi ng mga oras na iyon. Kung meron man, kakailanganin pa niyang maglakad ng may kalayuan. Nag-aalangan itong muling bumaling kay Jared at sinubukan niyang manghiram ng payong sa binata na noon naman ay nanatiling nakatayo sa pinto ng villa. "You're staying here tonight," seryosong sagot sa kanya ni Jared. Nagulat naman si Jaisel sa sinabi nito. "Hindi na. It's not a good idea." Mabilis na tanggi ni Jaisel sa offer na iyon ni Jared. "Fiancé kita. What's wrong with that?" Balik na tanong naman ni Jared sa kanya. "Isa pa, ano na lang ang iisipin at sasabihin tungkol sa akin ng mga nakakakilala sa akin kung hahayaan kitang umuwi mag-isa sa ganitong sitwasyon?" May katotohanan naman ang sinasabi ni Jared, naisip ni Jaisel. At isa pa, napakalakas ng ulan at mukhang magpapatuloy pa iyon sa pagbuhos. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-11 yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Jaisel felt conflicted. Tama naman si Jared, pero hindi man lamang pumasok sa isip niya na magpapalipas siya ng gabi sa bahay nito. Muli siyang tiningnan ni Jared saka ito nagtanong, "Bakit? Natatakot ka ba na baka may gawin ako sa iyong kung ano?" She felt guilty at saka siya mabilis na sumagot, "Hindi naman sa ganon. Kung ganon, pumasok ka na dito." Si Jared na ang nagdesisyon para sa kanya. Wala na siyang nasabi pa dito. Nagpatuloy na siyang pumasok muli sa loob ng bahay nito. Nag-aalangang nakatayo si Jaisel. Hindi niya ito nakumbinsi na hayaan siyang umuwi ng mga sandaling iyon. Sumilay naman ang isang ngiti sa mukha ni Jared nang makita nitong pumasok na sa loob si Jaisel. Nagpatuloy na lumakad si Jared patungo sa ikalawang palapag ng bahay nito. "Sumunod ka sa akin." Pagkaraan ay sabi ni Jared sa kanya. Sumunod naman siya dito at napansin niya ang kwartong pinagdalhan nito sa kanya. Iyon ang parehong kwarto kung saan siya nanatili nung nagkasakit siya ng nakaraang araw. Hindi na siya gaanong nanibago dahil kahit paano ay naging pamilyar na siya doon. Maya-maya ay inabot sa kanya ni Jared ang isang puting t-shirt. "Pasensya ka na, wala akong damit pambabae dito sa bahay. Pero pwede mo naman sigurong magamit ang mga ito pagkatapos mong mag-shower," sabi nito habang iniaabot sa kanya ang damit. Nang makuha niya ang mga iyon, agad niyang naramdaman ang malambot na texture ng damit na iyon. Hindi niya maiwasang mag-blush. Kay Jared ang t-shirt na yon at hindi siya sigurado kung naisuot na nito iyon dati. "Well, kailangan ko na ding mag-shower. Magpahinga ka na rin," pagpapaalam sa kanya ni Jared. Nang makaalis si Jared ay pumasok na rin siya sa loob ng banyo upang mag-shower. Pagkaraan ng kalahating oras ay natapos na siyang mag-shower.
Lumabas siya ng banyo na suot na ang t-shirt na pinahiram sa kanya ni Jared. Ang akala niya ay nag-iisa lang siya sa kwartong iyon, kaya naman laking gulat niya nang makita niya si Jared na nakaupo sa sofang naroon. Agad itong bumaling sa kanya nang marinig nito ang paglabas niya sa banyo. Hindi maiwasang magdilim ang mga mata nito nang makita siya. Ang puting t-shirt na suot niya noon ay halos hanggang hita lamang niya, kaya nakalabas ang mapuputi at slender niyang hita. At mas lalo iyong nakapagbigay ng mas pitit at sweet look sa kanya. Napansin niyang nakafocus sa kanya ang mga mata ni Jared. Saka lang niya na-realize kung anong nangyayari kaya agad na nag-blush siya ng sobra. It was said that a woman in a man's shirt was the greatest temptation for all men. Nagmamadali siyang nagtungo sa kama at kaagad siyang nagtakip ng blanket. May gusto ka pa bang sabihin sa akin, Mr. De Viste? Wala naman, agad na sagot naman ito. Natural na inalis nito sa kanya ang tingin. Tumayo ito at nagtungo sa closet at kumuha ng isang set ng pajama doon. Pagkatapos ay lumakad ito papasok ng banyo. Gulat na tumingin siya kay Jared at saka nagsalita. Dito ka magsha-shower? Bakit naman hindi? Kwarto ko ito. Kaswal na sagot nito sa kanya. Ito ang kwarto mo? Gulat na tanong niyang muli. Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo mula sa kama. Ang akala niya ay iyon ang guest room. Habang nakatingin siya sa hawak nitong pajama set, sa kanya lang na-realize na narito nga ang dressing room nito kaya malamang na kwarto nga nito iyon. Ang buong akala ni Jaisel ay magsha-shower ito sa pribado nitong banyo. At kung paano siya naupo kanina sa kama nito, biglang nakaramdam ng sobrang pagkapahiya si Jaisel. Wala akong guest room dito at isa lang ang kwarto dito, dagdag pang sabi nito sa kanya. Hindi nakapagsalita si Jaisel. Napakaraming kwarto sa vilang iyon. Lahat ba ng mga iyon ay pawang mga dekorasyon lamang? Saglit siyang nag-isip ng tungkol doon, saka siya muling nagsalita. Doon na lang ako matutulog sa couch sa living room. Magiging napakalamig ngayong gabi dahil sa patuloy na pag-ulan. At wala rin akong extra blanket para sa'yo. Kung sa couch ka matutulog, baka magkasakit ka pa. Okay lang ako. Bago pa man siya matapos sa kanyang sasabihin, ay bumaling ito paharap sa kanya at unti-unting lumapit sa kinaroroonan niya. Tuwid siya nitong tiningnan. Kung may gusto akong gawing anuman sa'yo, gagawin ko yon kahit na doon ka pa matulog sa couch. Mahinang sabi nito na animoy nagbabanta. Natigilan si Jaisel sa sinabi nito at agad na namula ang pisngi niya. Sa nakikita niyang banta ng panganib sa mga mata nito, nagdesisyon siyang wag nang magsalita ng kahit ano. Pagkatapos nun ay bumalik na lang siya sa kama at nahiga sa pinakagilid ng isang bahagi niyon. Sa 2 metrong haba ng kamang iyon ay wala pa sa kalahati ang inukopan niya. Napasimangot naman si Jared. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naisip niya na ganun pala kalaki ang kama niya. Ang iniisip ni Jaisel ay sobrang kakabahan siyang matulog ng gabing iyon dahil kailangan nilang maghati ni Jared sa isang kama. Gayunpaman, habang naririnig niya ang marahan nitong paghinga sa tabi niya, hindi niya namalayang nakatulog na rin pala siya. Nang marinig naman ni Jared ang banayad at payapang paghinga ni Jaisel sa tabi niya, unti-unting nagmulat ang kanyang mga mata sa kadiliman. Dahan-dahan siyang sumandal at pinagmasdan niya ang babaeng nakahigang natutulog sa tabi niya. There was a hint of complication in his eyes. Jaisel was so close, yet she seemed so far away. Bigla ay isang nakabibinging kulog ang narinig niya at gumuhit ang isang matalim na kidlat mula sa bintana. Mukhang natakot si Jaisel. Nanginginig ang payat nitong katawan.
Hindi niya inaasahan ang bigla nitong pagbaling at paggulong sa kanyang mga bisig. Para namang nakahanap ito ng isang bagay na masasandalan. Dalawang kamay siya nitong niyakap at saka ito muling nagbalik sa pagtulog. Natigilan naman si Jared at nagtataka niya itong pinagmasdan habang nakasiksik sa kanyang braso. Ang malambot nitong balat at balingkinitang katawan ay dikit na dikit noon sa kanya habang payapa itong nakakulong sa kanyang bisig. Ang mabangong amoy ng katawan nito ay nalalanghap niya at nagdudulot iyon sa kanya ng hindi mapigilang pag-iinit sa loob ng kanyang katawan. Kinabukasan, nang magmulat ng kanyang mga mata si Jaisel ay natigilan siya. Hindi makapaniwalang pinagmasdan niya ang makapigil hiningang kagwapuhan na noon ay nasa tabi niya. Napakalapit nila sa isa't isa. Ang tanda niya ay nakatulog siya na nasa pinakagilid ng kama. Bakit ngayon ay nakayakap siya kay Jared? Para siyang octopus sa pagkakayakap niya dito. Dahil doon ay agad siyang nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang mukha. Maingat at dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay na nakayakap dito bago pa ito magising. Bigla namang nag-alarm ang kanyang alarm clock. Nag-alarma iyon upang ipaalala sa kanya na oras ng gumising para pumasok siya sa trabaho. Parang naging estatwa ang katawan niya. Marahan siyang bumaling kay Jared at pinagmasdan niya ito habang nagmumulat ito ng kanyang mga mata. Nakatingin ito sa kanya na animoy hinang-hina. Malabo pa ang paningin nito dahil nga kagigising pa lang nito at nagbigay iyon sa kanya ng mas nakakaakit na hitsura. Hindi mapigilan ni Jaisel ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na nakayakap dito at kaagad siyang tumayo mula sa kama. Dahil doon, bahagyang napangiti si Jared at saka ito nagsalita. Matapos mong yakapin ako ng buong gabi, iiwan mo na lang ako ng ganon-ganon lang? Agad namang nag-blush ang mukha ni Jaisel. Hindi ko naman iyon sinadyang gawin. Kung ganon, ginawa mo yon intentionally? Kaswal na muling tanong nito sa kanya. Itinukod nito ang isang kamay sa kanyang ulo habang nakatagilid ito at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nais nang maglaho ni Jaisel ng mga sandaling iyon. Karaniwan naman na natutulog siya ng maayos at payapa. Bakit niya kaya niyakap si Jared kagabi? Tanong niya sa kanyang sarili. Iniiwas niya ang tingin dito at saka siya nagsalita. Kailangan ko ng maligo ngayon. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng banyo. Saka lang niya na-realize ang isang malaking problema. Wala na nga pala siyang kahit na anong damit na maaaring masuot na pamalit. Anong gagawin niya ngayon? Habang naguguluhan siyang nag-iisip ng solusyon, nakarinig siya ng parang may gumugulong sa labas ng banyo. Ang tunog niyon ay parang may kung anong bagay na itinutulak. Dahil sa curiosity, binuksan niya ang pinto para makasilip siya at nakita niya ang dalawang babae habang itinutulak ang rack ng mga damit papasok ng kwarto. Magalang ng mga itong ininformed si Jared. Mr. Leviste, ang mga damit pong ito ang pinaka-latest collection para sa season na ito. Gusto niyo po bang ilagay na namin ang mga ito sa loob ng dressing room para sa inyo? Saglit namang sumulyap si Jared sa pinto ng banyo at alam nitong anumang oras ay lalabas na siya doon. Hindi na kailangan, maaari na kayong umalis ngayon. Sagot ni Jared sa mga ito. Sige po. Pagkatapos nun ay lumakad ng palabas ang dalawang babae nang may paggalang at saka isinara ang pinto. Pagkaalis ng mga ito, mabilis na lumabas si Jaisel sa banyo. Tiningnan niya ang mga hanay ng damit sa rack na halos mapuno na at saka siya muling tumingin kay Jared na may pag-asa. Mr. Leviste, pwede ba akong humiram ng damit para may maisuot ako? Ibabalik ko na lang bukas. Siya ay isang fashion designer at napakatalas ng mata niya pagdating sa pinaka-latest sa fashion trend. Sa isang tingin pa lang ay masasabi na kaagad niya
Kung ang isang outfit ay limited edition mula sa mga high-end brands, sa lahat ng iyon, ang bawat isang outfit ay talaga namang may kamahalan. Gayunpaman, sa tono ng pagsagot ni Jared sa kanya, parang baliwala lamang sa kanya iyon. At kaswal na sinabing, "Binili ko ang lahat ng iyan para sa'yo." Nagulat si Jaisel. Hindi siya makapaniwalang para sa kanya ang lahat ng damit na iyon. Pagkatapos noon, magkasama silang umalis ng villa. Wala na siyang ibang choice kundi ang sumabay sa pagpasok sa opisina sakay sa kotse ni Jared. Bago pa sila makarating sa opisina, nagpumilit na siyang maunang bumaba. "Salamat." Nakatayo siya noon malapit sa bintana ng sasakyan at magalang siyang nagpasalamat kay Jared. Sa nakikita niyang paggalang sa kanya ni Jaisel, bahagya na namang dumilim ang mata nito. Bumalik na naman ang ganoong pagtrato nito sa kanya na katulad ng dati. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umalis. Nagsalita si Jared in a deep voice. "Magkita na lang tayo sa office." Nabigla naman si Jaisel. Nung huling pagbaba niya sa sasakyan nito, basta na lang ito umalis at hindi man lang siya tinapunan nito ng tingin. Gayunpaman, isa iyong magandang sign. Dahil doon, naging maganda ang mood ni Jaisel habang papasok siya sa opisina. Nang mga sandali namang iyon, sa di kalayuan kay Jaisel ay naroon si Kathy. Puno ng galit ang mga mata nito habang hawak niya ang kanyang cellphone. Nakuhanan nito ng picture si Jaisel habang pababa ito sa isang luxury car at nakangiting nakikipag-usap sa driver noon. "Jaisel, may affair ba kayo ng boss ng kumpanya? Gusto kong makita kung paano ka haharap ng kumpanya pagkatapos nito." Tiningnan na lang ni Kathy ang likuran ni Jaisel pagkatapos nitong lampasan siya at nagpatuloy sa paglakad na may nakakalokong ngiti. Nang makarating siya sa opisina, nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan na nakatumpok. Mukhang sobrang excited ng mga ito. Ang malakas na pagtawa ng mga ito ay maririnig from time to time. Dala ng kanyang curiosity, lumapit siya sa isa niyang kasamahan at nagtanong siya, "Bakit ba sila magkakagrupo doon? Anong meron?" Hindi mo pa ba alam? Nag-hire ng gwapong empleyado ang ating kumpanya. Napakagwapo nito na parang yung mga artistang nakikita mo sa poster. At hindi lang yon, mayroon din siyang great sense of humor. Punong-puno ng paghanga ang mga mata nito habang sinasabi iyon sa kanya. Dahil curious din siya kung gaano kagwapo ang sinasabi nitong bagong empleyado nila, para pagkaguluhan ng mga ito ng ganoon, sinabukan niyang tumingkayad upang masilip niya ito. Nang mga sandaling iyon, narinig niya ang isang malamig na boses ng lalaki na mula sa crowd na naroon. "Fellow ladies, saka na lang natin ituloy ang ating kwentuhan. Kailangan ko nang mag-report ngayon." Ang mga kababaihan namang nakapalibot dito ay halos ayaw pang magsialis, pero nagbigay daan naman ang mga ito para sa kanya. Nakaupo ito noon sa upuang naroon. Nang tumayo ito, nagmistulang siya ang pinakamatangkad sa lahat ng naroon. Napakagwapo nga nito. His facial features were defined. Manipis ang kanyang labi at talaga namang pamatay ang kanyang mga ngiti. Iyon ang nagbigay ng magandang impresyon sa mga taong makakakita sa kanya sa unang pagkakataon. Kahit na napakakaswal at simple lamang ang damit na suot nito, umaapaw naman ang maganda nitong pag-uugali. Lumakad ito mula sa crowd palapit sa kinaroroonan niya. Napakalaki ng pagkakangiti nito. "Hello, I'm Ryan De Villa." Kasabay noon ay inilahad nito ang kamay sa kanya. Tiningnan niya ito at napansin niyang parang pamilyar ito sa kanya, na parang nakita niya na ito dati pa. Subalit hindi naman maalala kung saan. Pagkatapos ay magalang naman siyang sumagot dito. "Is there anything I can help you with?" Pagkasabi noon ay nakipagkamay siya dito.
My pleasure. Ako nga pala ang bago mong assistant. Pagkaraan ay sabi nito. Saglit na natigilan si Jaisel. Hindi niya ine-expect na ito ang magiging bago niyang assistant. Kung tutuusin ay napaka-attractive nito para lang maging assistant niya. Nang mga sandaling iyon, naramdaman niyang nakatingin sa kanila ang kanyang mga kasamahan na may halong pagkainggit. Jaisel felt a little stressed. Matapos niyang batiin si Ryan, nag-arrange si Jaisel ng pwesto para sa kanya at isinama niya ito sa kanyang magiging work desk. Pero hindi muna ito naupo. Sa halip ay inilagay nito ang backpack nito sa silya at inilabas ang isang kahon ng tsokolate. Iniabot nito iyon kay Jaisel at saka nagsalita. Isa itong welcome gift para sa'yo. Naguguluhang napatingin naman siya sa mga tsokolate. Naging isa rin siyang baguhang pasok dati na katulad nito at hindi siya nag-e-expect ng gift. Ryan thought that Jaisel was embarrassed kaya nakangiting ipinakita nito ang ilang tsokolate na nasa palad nito at saka muling nagsalita. Ang lahat ng narito ay meron yan. Don't worry, masarap yan. Maraming salamat. Nang marinig niya ang sinabi nito, malugod niyang tinanggap ang mga tsokolate. Pagkatapos ay nagtuloy na siyang maupo sa pwesto niya at nag-umpisa na si Jaisel na mag-ayos ng kanyang mga files. Kasabay noon ay kinausap niya si Ryan. Pwede kang mag-ikot-ikot muna sa paligid para maging familiar ka sa kapaligiran. Ipapakita ko na lang sa'yo ang iba pang information kapag natapos ko nang ayusin. By the way, hindi ko alam na ngayon ang dating mo. Ibigay mo na lang sa akin ang kopya ng resume mo. Okay, niready ko na talaga ito. Pagkaraan ay sagot ni Ryan kay Jaisel. Nakaupo noon si Ryan malapit sa kanya. Iniabot nito sa kanya ang kopya ng resume nito. Nang mabasa ni Jaisel ang nilalaman ng resume nito, may naalala si Jaisel. Bigla siyang na-excite at mabilis niyang tiningnang muli si Ryan. Hindi man siya nakatitiyak, ay muli niya itong tinanong. Teka lang, you're Ryan De Villa? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino naman kaya si Ryan sa buhay ni Jaisel? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jared sa sandaling malaman nito ang tungkol sa bagong assistant na mapapa-assign kay Jaisel? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako magpaalam, may ilang special greetings po muna ako and shoutouts na rin. Ayan. Special greetings po to Miss Jerlyn Empleo. Happy birthday po sa'yo, Miss Jerlyn Empleo of Nagcarlan, Laguna. Ayun, happy birthday po sa inyo, Miss Jerlyn Empleo. Ayun. Greetings coming from your mom, Ma'am Luisita de la Cruz. And hello na din po sa lahat ng anak ni Ma'am Luisita de la Cruz dyan po sa Nagcarlan, Laguna. Ayan, to Empleo family, shoutout po sa inyo. Hello po, ayan. And shoutout din po kay, nasa na ba yung mga greetings ko? Shoutout na din po kay Ma'am Remedios Salmantil. Ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Remedios. Ma'am Jean the Best from England. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Jean. Crystal Pangilinan, Cory Pilar, Ma'am Deborah Valdez, Ma'am Shirley Nueles. Ayan, shoutout po sa inyo. Ma'am Maryzel Varona, Ma'am Mirna Balin. Ayan. Nicomeda Atehera of UAE, shoutout po dyan sa inyo sa UAE and to all our OFWs po dyan. Shoutout po, mabuhay po kayong lahat. And shoutout din po kay Ma'am Ronilyn Bacarayo of Saudi Arabia, Ma'am Janice Lunhas from Qatar, Ma'am Margarita Lagumbay, Ma'am Leia Bersoto, ayun, shoutout po sa inyo. Kiel Vlogs, shoutout po. Ma'am Andrea Jeva of Cebu, shoutout po sa inyo dyan sa Cebu. Ma'am Evelyn Tugonon of Dubai, Ma'am Juliet Tamayo, Ma'am Maria Candelaria Santos, Ma'am Emeline Bantilio, Ma'am Evita Capiendo, shoutout po. Ma'am Rochelle May Peñaflor of Hong Kong.
And to Ma'am Nitz Reyes, Ma'am Elsa Dishman of Kentucky, USA. Ayun, shoutout po sa inyo dyan, Ma'am Elsa, and to your family. Shoutout din po to Sir James Peter Judilia, Ma'am Fatima Double K, shoutout po sa inyo. Maria Shalani LC Tiong, shoutout po sa inyo, Ma'am Shalani. Ma'am Irene Pascual, Ma'am Eden Takan of United Kingdom, ayan, shoutout po. Ma'am Menita Dewata, Ma'am Rowena Menidal, Lou Pineda of Dubai, shoutout po dyan sa inyo sa Dubai. Ma'am Teresita Arevalo, Ma'am Narangelus, Miss Sapphire, ayan, shoutout po sa iyo, Miss Sapphire. Ma'am Marisa Dito Ito, Limitless Channel, ayun, that's also my channel po, yung Limitless Channel. Ma'am Nelly Galo of Canada, Sir Vladimir Casimo, Ma'am Maribel Abad, shoutout po sa inyo. Ma'am Marcia Pasutan, Sir Patrick Kalinga, and to your mom, Ma'am Raquel Kalinga, ayan, shoutout po sa inyo. And to Mami Benny Yaon, ayan, shoutout po. And maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa muntikong channel. Ayan, please don't forget po to subscribe if hindi pa po kayo nakaka-subscribe. Ano po? And ayan, at bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Being happy doesn't mean everything is perfect. It means you've decided to look beyond the imperfections. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.